Good morning guys! Ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagkilatis ng inyong halaman para malaman kung paano nyo dapat alagaan. So ngayong araw, nagsasabit ako ng mga glabrior. So ito ay mga clumps. So ang isi-share ko sa inyo ay kung paano nyo malalaman yung tamang paraan ng pag-aalaga sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa dahon ng inyong air plant or tillandsia. So ngayon, itong glabrior, sa ngayon maliit to. Alam ko meron itong dalawang varieties, pero itong hawak ko ngayon, ito yung clumping na regular na variety. Kasi meron ding giant. So, ang napapansin nyo, ang dahon ng glabrior ay recurve. Tapos thick leaf, makapal, at mabalahibo. Yung balahibo na yon, ang tawag doon ay trichome. So, given na ito ang feature ng halaman, masasabi natin na ang halaman na to ay matibay sa dry condition. Dahil yung mga trichomes, yan yung tumutulong sa halaman para makakuha ng moisture sa hangin. So ibig sabihin, para maiwasan na mabulok ang halaman na to, iwasan nyo siyang diligin lagi o babarin sa ulan. So ito sinasabi ko dahil ang culture ko ay both open, netted, and under plastic cover or roof. Meron kasi ako ditong UV film. Ginawa ko yan dahil meron ako mga alagang cacti and succulents. So for the longest time, naniniwala ako sa kasabihan na kaya ng mga cactus ang ulan. Kaya naman, kaya lang, syempre, as part of growing up and learning a lot from mga myths ng culture, nabubuhay naman sila, kaya lang syempre iba pa rin yung feature ng halaman na hindi nalulunod sa tubig. So nung nag-start sila i-grow dito sa hindi sila laging nababasa ng ulan, mas gumanda yung form nila. So buti na lang at ginawa ko yun. So at least kahit papaano meron ako mga natitira mga collectibles. So ayan yung mga sinaunang addiction ko, yung mga old man cactus. So, going back to tillandsias, so iyon, meron akong mga plants na nilagay dito under, sa ibabaw sila ng mga cactus, pero hindi naman enough. May certain area na hindi nakakover yung cactus just to make sure na hindi ako magkakaroon ng problem sa etiolation. So yun, ito, ang nangyari dito kapag umuulan, hindi sila nababasa. So, ang ginagawa ko na lang para ma-enjoy din nila yung natural benefits ng rain showers, ako na lang yung nag-spray sa kanila every time. Pero kasi ngayon tag-ulan na, especially itong mga clumping tillandsias, kapag ito ay nababad sa ulan, tapos lalo minsan meron tayong condition na parang isang linggong umuulan, so delikado sila. So as much as possible, yung mga clumping tillandsias ko, dito ko nilalagay under the shelter of the UV film. So same goes with the glabrior. So yun lang. So magtatanong kung ano ba yung dapat paraan ng pag-aalaga. So number one, katulad ng sinasabi ko, always ask dun sa source nyo kung paano inalagaan. Pero eventually, wala namang kasing perfect. Actually, there's an ideal condition para ipalaki ng inyong specific types of tillandsias. Pero generally, kung acclimatize mo sila at pumasok na yung nasanay sila sa culture mo o marunong ka gumawa ng adjustments para mag-adjust yung plants mo dun sa yung growing conditions, lahat naman pwede. So katulad nito, ito green stricta, dahil ito grown dito sa mas drier conditions, so mas recurve siya, tsaka mas mapapansin nyo mas manipis yung dahon, unlike dun sa counterpart niya na grown ko sa rain or sa open, mas hydrated, tsaka mas para mas malaking tingnan. So hopefully yung basic knowledge about identifying the needs of your plants by just looking at the leaves, hopefully nakapag-impart ako ng something para kapag kayo ay bibili ng bagong halaman, hindi na kayo lost kung ano ba yung dapat gawin para mabuhay. So yun lamang po, and hopefully you're enjoying the coming weekend, and then siguro
hintay lang po tayo. So mga ilang linggo pa, medyo ayusin ko na yung mga video vlogs natin para mas presentable at mas enjoyable sa viewing ng mga followers. So yun lamang po, maraming salamat and hopefully yun lamang po, and hopefully simulan nyo na yung pag-analyze sa mga plant features ng inyong halaman. So yun lang po, maraming salamat.